Bed rotting. Ano yun? Eto, parang ginagawa ko ngayon. May mga panahong parang nakamagnet ka sa higaan mo. For example, tuwing bedweather o kaya long weekend. Wala kang ibang gustong gawin kundi humiga, matulog, kumain, mag-scroll, mag-consume ng content, etc. Mas malala ang gravitational pull sa mga naka-work from home. Time in ka nang nakahiga, time out ka nang nakahiga. Tila umiikot ang mundo mo sa maliit na parisukat na kutsyon. Dinisenyo ang katawan ng tao upang gumalaw-galaw at magtrabaho sa daytime at sa gabi naman ang pahinga. Pero papaano na lang kung labis-labis ang rest at minsan ay lost track ka na sa oras? Ang tawag dyan, classic bed rotting. Actually, takot akong tumodo sa malalabdiyas na haba na pahinga. Kasi pagkagising ko, baka magaya na lang ako kay Gregor sa Metamorphosis. Ano nangyari sa kanya? Ito. Produkto lamang ito ng makulit na imahinasyon ni Franz Kafka. Pero ano nga ba ang mga epekto ng labis na bed rotting? Una na dyan, ang low energy. Alam mo yung sobrang tulog mo, tapos paggising, parang pagod ka pa rin? Ayun yun. Pangalawa, dahil walang exercise, weight gain, muscle loss, at poor blood flow. Pangatlo, pagbaba ng mental clarity. Parang ito. Hindi niyo maalala, ma'am, 2022? Ano po yun, sir? Yung I'm confused. Confused. Nalibog ko, I'm confused. Pang-apat, brain fog. Hindi ko kaya numdum, sir. You don't remember that. All in all, from 2019, 2022, a simple math will tell us. Pero teka, ano nga ba ang dapat gawin upang manumbalik ang sharp memory? Ewan ko, itanong na lang natin sa kanya. Nung nakarang araw, yung mga katanungan nangyari 2022 and prior to that. Kasi sabi mo, hindi mo na maalala. Sa Davao. Sa Davao na 460. Yes. Di ko maalala yun, Your Honor. Hindi mo maalala. Opo. Pero ma'am, kanina diretso yung defense. Tinatanong ka, nakatanggap ba ng audit observation memorandum? Natanggap ba ng notice of disallowance during your stint sa Davao City? Diretso sabi mo, wala. Bigla mong naalala, 2019, 2018 to 2022. Mula rito sa aking higaan, Emil Kailing, dito sa Pilipinas.